Okay, God's morning mga kapatid. At ngayon po ay araw ng Lunes. At ngayon pong araw na ito ay July 27 ng taong 2026. At ngayon po tayo ay tutungo sa ating daily devotion at ito po ay mula ngayon sa aklat ng ng Santiago, James chapter 1 verse 19, at ito ay pamagatan po nating controlling your reaction. Paano nga ba natin i-control itong ating reaction, at sabi nga po ay the mark of maturity, Ito po yung sign na tayo nagiging matured Christian na, kung kaya na nating kontrolin ang ating reaction, mga bagay na kari-react, At ngayon po sa ating pagpapatuloy, tayo po ay sasamahan muli na aking partner para basahin po ang talatang ito at tayo po ay pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa Santiago 1 verse 19. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Tayo po ay manalangin. Hallelujah Lord, maraming salamat Panginoon sa umagang ito na muli naming pag-aaralan ng iyong mga salita. Muli po ito ay isang paalala mula sa iyo, Panginoon, na kami ay huwag magpadalos-dalos sa aming mga sinasabi, sa aming mga salita. Bigyan niyo po kami ng pusong handang makinig, bibig na maingat na magsalita, at pusong mapagpasensya. Gabayan mo po kami at ang buong naming pamilya, Panginoon, na ikaw ang maghari sa aming buhay at ang pag-ibig mo ang maghari sa bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa mga reminders na ito. Nawa ito ay tumimo sa aming puso at isipan at magamit namin ngayong maghapon na ito at sa susunod na araw pa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, so dito po sa ating binasang talata, o ito pong sulat na ito ni Apostol Santiago o ni James ay nakatuon sa tunay, na pananampalataya na gumagana, o sabi nga ay nakikita sa gawa. Hindi po sapat na alam lang po natin ang salita ng Diyos, para sa ating kalilinaw. Dapat makita po ito sa kung paano tayo kumilos, magsalita, at tumugon sa ibang tao. At dito po sa talatang ito ay hindi lang po payo. Sabi nga po, ito ay katangian ng pusong tunay na bago ng ating Panginoon Kristo. Yun po yung tinutukoy dito. Kaya nga po, itong si Apostol Santiago po na sumulat nito ay, sabi nga po, ito'y kamag-anak ng ating Panginoong Hesus ayon sa laman, at naging isa sa mga pinuno ng simbahan sa Jerusalem. Ang tawag na kapatid, sa Biblia ay madalas na tumutukoy sa malapit na kamag-anak, at ang ating pong Panginoong Hesus lamang ang kaisa-isaang anak na sabi nga ay
ng Birheng Maria na ipinaglihi sa o sabi nga ay kinasihan ng banal na espiritu, ng Espiritu Santo, hindi ho ipinaglihi lang, ano po pa yun. Yung tayong sabi nga ay ito po ay siya po ay 100% na tao at 100% na Diyos, pamamagitan po ng banal na espiritu, at sa pamamagitan po ni Mama Mary na siyang naging nanay na ating Panginoon Jesucristo. Siya ibig sabihin, siya lang po yung ganon, at nag-iisa, natatangi, na ating Panginoon na tagapagligtas, Kaya nga po siya ay 100% na tao at 100% na Diyos, para sa ikalilinaw po natin noon, At sabi nga po ay doon sa unang bahagi ng ating talata ay nasabi nga po doon, basahin ko lamang po sa amplified version, para maintindihan natin. Dahil napakahalaga po ng talatang ito. Sabi dito, understand this, my beloved brothers and sisters. Let everyone be quick to hear. Sabi doon, be careful, thoughtful, listener. Doon po sa footnote na sinulat po dito sa amplified version, na sabi nga po doon, slow to speak. Sabi nga, a speaker of carefully chosen words. Paano ba natin pinipili yung mga salita na dapat lumabas sa ating mga bibig, Sabi nga, slow to anger, yung ating emosyon. Paano ba natin ipinapakita, patient, reflective, forgiving, yan po yung sinasabi dyan. Kaya nga po dito, ang salitang understand this, na doon sa simula nating binasa, ay maaaring isang paalala. Sinimulan po ito. Hindi ito simpleng payo lang, kundi isang pundasyon ng paglakad bilang isang disciple of Christ. Kaya nga po, kung gusto nating lumalim pa, kung gusto nating patuloy na maunawaan ang ating pananampalataya, pag tayo makasunod sa ating Panginoon, kailangan po natin na unawain talaga. Sa sinaunang panahon, ang pagiging mabagal magsalita at mabagal magalit ay itinuturing na tanda ng tunay na karunungan at pagpapakababa, hindi kahinaan. Ang utos na ito po ay kabaligtaran ng ugali ng mundo. Mabilis magsalita, mabilis magreklamo, at mabilis magalit. Ano nga po ba ang ang paliwanag dito? Tingnan po natin ang sabi nga ay tatlong bahagi ng utos na ito. Meron ng tatlong bahagi na binanggit doon. At ang una na po dyan is yung quick to hear. O mabilis makinig. At ang sabi po dito, ang Hebrew word po niyan ay sabi nga natin, akuo. Parang akuo, At ito po ay hindi lang basta naririnig, ang tunog, sabi nga, narinig natin yung tunog, kundi tunay na pag-unawa, pagtanggap, at pagbibigay pansin sa mensahe. Nakaranas na ba kayo na hindi pa kayo tapos magsalita ay sumasagot na? Di ba, Yun yun. Kaya nga po, yan po yung isang bahagi na kailangan po nating baguhin. Mahal ko kapatid, yung minsan hindi pa tapos sumasabat na tayo. Yan po yun. Kaya minsan, tayo doon kaagad sa sabi nga ay nagkakamali kaagad tayo. Hindi natin kasi tinatapos Yan, Sabi po sa atin ng Proverbs chapter 18 verse 13. Kawikaan chapter 18 verse 13. Ito po. Nakakahiya at isang mangmangang isang taong sumasagot sa tanong na hindi naman niya nalalaman. Nako po, He who answers a matter before hears the facts, it is folly and shame to him. Nakakahiya daw po. Kapag sumasagot tayo kaagad nang hindi pa naunawaan ang buong kwento,
ito ay kahibangan at kahihiyan. Madalas po tayong nakikinig lang para makasagot, hindi para umintindi. Dapat malinaw po yan. Dahil ang tunay na disciple o disipulo ng ating Panginoon Kristo ay naglalaan ng oras na intindihin muna ang sinasabi ng kapwa at ng Diyos bago magbigay ng sariling opinyon. Sabi nga po, ang taong mabilis magsalita ay nagpapakita kung ano ang nasa ibabaw lang ng kanyang isip. Ang taong mabilis makinig ay nagpapakita kung ano ang nasa lalim ng kanyang puso. Listening is the beginning of understanding. Silence is the beginning of wisdom. Patience is the beginning of strength. Minsan, madalas nating ang iba sa atin ay isip natin, matalino ko eh. Kaya mabilis akong sumagot. No? Siguro, may ilan po sa atin na gano'n. Pero hindi po gano'n eh. Dahil ang tunay po na karunungan ay marunong makinig muna bago magsalita. Yan po sinasabi rin sa atin nang binasa natin kanina, di ba? Proverbs 18:13. Kapag mabilis po tayong makinig, no? Naiiwasan po natin ang maling panghusga at nasasaktan na damdamin. Kalimitan pa nga, di ba? Pinaparaphrase yan ng iba para maging mas malinaw. Tama ba? Narinig ko ba? Sinabi mo ay ganito. Kasi minsan yung nagsasalita, hindi niya mismo naririnig, hindi niya naririnig kung ano yung sinasabi niya. Bigla lang bumubulalas yan kasi dahil sa bugso ng damdamin. Kaya nga po, dito sa sumunod na ating binasang salita, sinabi dito, o ng ating scripture ngayon, sa ikalawang salita dito, slow to speak. Sabi niya, hindi naman po ito yung parang Chadeli o Kuya Cesar, ho? Kilala niyo ho yun? No, kasi ako po ay inabot ng 90s at nakapakinig ng mga radio station. Nandyan po yung kung naaalala po ninyo, yan, ako'y batang-bata pa nung narinig ko yan. Buhay mga 2 years old. Biro lang ho. Yung, ako ang inyong Tia Deli. Di ba? Yung, o kaya ay si Kuya Cesar. Ano ba ang iyong di ba? Yung sobrang bagal. Hindi ba po yun? Yung sinasabi po natin ditong slow speak ay ibig sabihin po, yung pag-iingat sa bawat salita. Ibig sabihin po, pinag-iisipan muna bago ilabas ang sasabihin. No? Hindi po ibig sabihin nito ay mananahimik lang tayo. No? Ibig sabihin po nito, huwag po tayong magsalita dahil lang gusto nating umagaw ng pansin o maglabas ng galit. Dahil ang bawat salita po ay dapat may bigat. Sabihin, merong tunay na pinatutungkulan, merong talagang, sabi nga ay makapagbabago sa buhay ng isang tao. May pagmamahal at katotohanan. Yan po yung tatlong bagay na dapat meron ng salita natin. May bigat, may pagmamahal at katotohanan. Minsan, nandun yung bigat, pero wala yung pagmamahal. Kaya hindi na ngayon natin malaman kung may katotohanan. Kapag nawala yung pagmamahal at yung dalawa, yung katotohanan at bigat, hindi siya balance. Kaya kailangan po, suriin natin, may bigat, may pagmamahal at katotohanan.
Dahil sabi nga sa atin ng Proverbs chapter 17, verse 27 ay ito. Nagtataglay ng kaalaman ang maingat magsalita. Ang mahinahon ay taong may pangunawa. Sabi doon, He who has knowledge restrains his words, and he who has a cool spirit is a man of understanding. No? Hindi lang po yung sa dami ng sinasabi. No? Sabi nga, hindi lang yan sobrang dami ng ating sinasabi, pero sabi nga po, yun ba ang sukatan ng halaga? Kundi, mga mahal ko kapatid sa Panginoon, ang ating sinasabi ay kung paano natin naintindihan at napakinggan at inaalagaan ng iba. Minsan, sa isip natin, nagiging reckless tayo. Kasi minsan, di ba? Minsan, naisip natin na dapat ilabas natin kaagad kung ano yung sa loobin natin. Hindi po tama yon. Minsan, mas marami tayong nasasabi na pagsisisihan natin sa huli. Kapag padalos-dalos ka. Mahirap kaya yung nasabi mo na tapos hirap na hirap ka nang bawiin. Yun ang nangyayari, pangangatawanan mo na. Kahit hindi naman yun ang intention mo. Maaaring you have a rough days o hindi maganda yung araw mo, tapos nadala mo, tapos biglang nakabulalas ka ng isang salita, pero pinangatawanan mo na, no? Naging dahil minsan because of your pride, yun yung danger, kaya po ito itinuturo sa atin ng Biblia. Maraming gulo at sugat na nanggagaling sa salitang biglang lumabas na hindi pinag-isipan. Tandaan po natin yan. At ang pagtitimpi sa pagsasalita ay tanda ng tunay na karunungan. At dito sa ating ikatlong bahagi, sabi dito, mabagal magalit, slow to anger. Excuse me po. Ito po ay pagpili sa sarili o pagpigil, no? Ano ba yung ating pipiliin? Magiging monster ba tayo o magiging mahinahon ba tayo? No? We need to slow. Kasi pag nagmamadali tayo, magiging monster tayo. Pero kapag nag-aalalay tayo, no? Yung bang nadadala ka ng emosyon mo, nadadala ka ng reaction mo agad, no? Para bang, sabi nga kahit hindi ka magsalita, yung body language mo naman, nakikita sa'yo. No? May mga ganun pong punto yan na sinasabi dito sa talatang ito. Kaya nga po ito yung pagpigil. Sabihin na natin, Kaya, kinakailangan, piliin natin ito. Yung pagpigil sa sarili. Hindi pagkawala ng damdamin. No? Minsan basta na lang bumubulalas yung, tama ba? Bumubulalas yung ating damdamin. Biglang kumakawala na lang yung leon, tigre, may dragon pa nga, no? Sabi mo, isang influencer na bata. Bakit po ang nanay ko parang dragon? Bakit? Parang gano'n. Kaya nga po, no? Yan ang isa sa mga bagay na ating tingnan. No? Dahil ang pagpapigil po sa sarili ay, sabi nga ay, hindi ibig sabihin na pagkawala ng damdamin, kundi hindi po pagpapabaya sarili na kontrolin. No? Isa po kasi nakokontrol tayo ng galit. Nakokontrol tayo ng emosyon natin. And yan yung isang bagay na ang emosyon natin ay dapat kontrolin ng espiritu.
Hindi yung kinokontrol tayo ng ating emotion. No? Yan ang isang bagay na dapat po nating suriin. No? Sabi nga sa atin ng James chapter 1 verse 20, di ba? For the anger of man does not produce the righteousness of God. Di ba? Kaya pa, basahin natin yan. James 1:20. Dahil ang galit ay hindi makakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mhm. Yan po yun. Ang galit po kailanman ay hindi po magbibigay ng, o yung sabi nga, yung padalos-dalos ay hindi nagbubunga ng kabanalan. Dahil paalala rin po sa atin ng Proverbs chapter 14 verse 29. Ano? Ang hinahon ay nagpapakita ng kaunawaan, ngunit ang madaling magalit ay tanda ng kamangmangan. Iyon. Pero ang daming matalinong ganyan. No? Ang daming mayaman na ganyan. No? Nakalimutan lang buksan yung pintuan ng kanyang boss no? Pag-agalitan na. No? Marami pong ganyan. Kaya nga po, mahalaga sa buhay natin na matutunan po natin ang aral na ito. Sabi rin sa atin na Ephesians chapter 4 verse 26. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Yan, no? Be angry. Doon sa sin, sa immorality at injustice. Doon tayo magalit sa mga maling gawa, hindi doon sa tao. Kaya nga sabi dito, be angry, yet do not sin. Ibig sabihin po doon, magalit tayo doon sa kasalanan, sa immorality, injustice, pero huwag tayo magkasala. Huwag nawawala yung passion natin sa Panginoon. Kasi kaminsan kapag tayo ay nagkakaroon ng emotional breakdown, no? Nawawala na yung passion natin na para sa Panginoon. Minsan nagiging rason pa yan para hindi natin magawa yung kalooban ng Panginoon. Excuse me po. Tama ho ba? Meron ba sa ating ganon? Huwag nating hayaan yun. Do not let your anger last until the sun goes down. Sabi niya doon. Yung kinaumagahan na, galit ka pa, okay, natapos na yung gawain, hindi lang po yan kinabukasan, ano ho? Sabihin, halimbawa, natapos yung diskusyon, tapos na rin dapat yung galit mo. Naipaliwanag mo, tapos na rin dapat yung galit mo. Pinaliwanag mo yung mali niya, immorality niya, injustice na, tapos na rin yung galit mo. Hindi yun nananatili. Yun po sinasabi dito. Because maturity is not measured by how fast you react, but how, or sabi nga, but by how well you respond. Paano ka ba mag-respond sa kasalanan? Paano ka ba mag-respond sa mga bagay na yan? Dahil ang pinakamalakas na sandata ng Kristiyano ay hindi ang pagsigaw. Ito ay tahimik na pagpipigil at pagtitiwala sa Diyos. Minsan may nakakalungkot Yung gusto mo na siyang i-correct o kino-correct mo na siya pero ayaw magpa-correct. Di ba? Kaya nga po, isang tunay na Kristiyano ay sensitive din po siya in regards sa correction. Kaya nga po sinasabi, di ba, nung binasa natin kanina sa Proverbs, mga taong ay madaling magalit, ay sabi nga ay nagdudulot yan ng kapahamakan.
minsan inisip din natin na, sandali, pag hindi ako nagagalit, baka abusuhin nila ako. Hindi po. Dahil ang pagiging mabagal magalit ay pagpapakita po ng pagtitiwala na ang Diyos ang tagapagtanggol. Hindi po tayo. Alam mo ba na tama ang ginawa mo? Kaya ka nagalit? Ang Diyos na nakakaalam po yun. Kung nagalit ka lamang doon sa masamang ginawa o hindi doon sa tao. Kaya nga pag in-approach ka rin. Bakit? Hindi po yung kaplastikan. Kasi yun ang katotohanan. Hindi ka naman nagalit doon sa tao. Kundi nagalit ka doon sa ginawa ng tao. Malinaw po. Ang pagiging mabagal magalit ay pagpapakita po ng pagtitiwala na ang Diyos ang tagapagtanggol, hindi tayo. At ang pagiging mabagal na magalit ay hindi po kahinaan. Ito po ay tanda na hawak natin ang sarili natin. Dahil hawak tayo ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin, we can control our emotion. Kasi mas nagtitiwala tayo sa Panginoon. Yun po yung tunay doon. Kasi the more na nagtitiwala ka sa Panginoon, more mo nakokontrol yung sarili mo. Yes, may karapatan po tayong makaramdam ng puot at kasamaan. Pero hindi natin dapat hayaang ang galit ay nagtulak sa atin na magkasala. Bakit mo ba nagawa yan? Kasi yun eh. Yun, di ba? Yun po yung ibig sabihin natin. Minsan nagiging reaction natin ang maling paraan din dahil doon sa maling ginawa ng kapwa natin. Ibig sabihin nun ay nangyari. It depends on the situation. Pero sabi nga ay halimbawa, in danger yung pamilya mo, merong biglang sabihin ay babarilin yung asawa mo, naagaw mo yung baril, di ba? By instance, pumutok yung baril, di ba? Tinamaan ngayon yung sabihin natin ay magnanakaw o mananakit sa pamilya po. Hindi naman po ibig sabihin, sige, barilin mo kami lahat. Ibig sabihin, di ba? Hindi ganon. No, kundi ibig sabihin nun ay meron po tayong tamang emosyon. No? Sabi nga po, may karapat po tayong makaramdam ng puot sa kasamaan, pero hindi po natin dapat hayaan ang galit ay magtulak sa atin na magkasala. Kaya nga po sa batas, meron tayong tinatawag na self-defense. No? Kaya nga po, paano po natin ito maisa sa pamuhay bilang mga disciple ng ating Panginoong Kristo? Una, bago po tayo sumagot, hinto muna. Yung parang stoplight, no? Stop, look, and listen. Alam niyo ho, ngayon, yan, hindi na ho nangyayari. No? Kahit yung mga driver, wala nang stop, look, and listen. Basta bara-bara na lang, pangapasok. Kahit nga ho, naka-red yung kanilang stoplight, ay yung kanilang lights, bisang pumapasok. Kaya ingat-ingat ho tayo, ano ho. Minsan, mapapabusina talaga tayo dun sa mga taong yan, no? Pero again, paupain natin kaagad. No. Minsan, i-correct lang natin, pero huwag manatili yung galit. Malaman lang nila na mali yung ginawa nila. No? Minsan, tanongin po natin ang sarili natin. Kailangan ba itong sabihin? Ito ba ay makatutulong? Ito ba ay tapat panahon? Minsan kasi, wala sa tamang timing eh. Di ba? Hindi lahat ng bagay kinakailangan mo kagad i-confront. Minsan, hayaan mo muna yan. Lalo na nadidiscern mo na wala siya sa tamang disposisyon ng kanyang isipan. Hayaan mo muna. Kaya bago tayo sumagot o bago natin kausapin, hinto muna tayo. Analyze muna natin. Imbestigahan muna natin. Bakit nagkakaganon? Ano pa? Pakinggan po natin ang lahat ng ito ng buong puso. Huwag pong manghula ng sagot habang nagsasalita pa po ang iba.
Isa kasi pinangungunahan na natin. Katlo, ipagkatiwala po sa Diyos ang karapatan. Kapag nasasaktan tayo, huwag agad gumanti. Minsan, kailangan ipanalangin muna natin at hayaan ng Diyos ang kumilos. Mas maganda minsan manahimik muna. Hayaan muna natin yun. At ikaapat at ikahuli, bago po ako magtapos, ang pagkontrol sa reaksyon ay patunay na ang ating Panginoong Kristo ang siyang namumuno sa ating buhay. Mga kapatid, kapag pinag-isipan natin ito, paano ba tayo madalas kumilos? Kapag may nagsasalita laban sa atin, kapag may hindi naiintindihan, kapag nasasaktan tayo, mabilis ba tayong makinig o mabilis tayong sumagot? Mabilis ba tayong magalit o nag-iintay tayo ng tamang panahon at tamang paraan? Ito po ang paalala ni Santiago. Ay hindi para pigilan tayong magsalita o makaramdam, kundi para turuan po tayong maging katulad ng ating Panginoong Hesus na siya na po ang sabi niya ay nakikinig sa ating mga panalangin. Nakikinig sa mga taong dumadampot. No? Sabi nga po ay di ba no ating mga pag-aaral, paano ba natin maipapamuhay ang salitang ito, no? Ating Panginoon sa Kristo nakaranas din po ng ganyan, di ba? At sabi niya, siya ay dinampot, namatay sa krus. At lahat ng yan ay, sabi nga ay yung mga panunutya na naririnig din natin ngayon. Nangyari din po sa ating Panginoon. Tama? Kaya nga po ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pag-amin. Isa, pwede natin sabihin sa Panginoon, Panginoon, hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko kung wala ka. Ngunit kung kapag ang ating Panginoon Diyos ang siyang namumuno sa mga puso natin, unti-unti po nating nararamdaman o mararamdaman na hindi na tayo nag-ahari sa buhay natin o sa damdamin natin, kundi ang pag-ibig at katotohanan ng Diyos. Kaya nga po, ito yung hamon sa ating sa ating ngayong araw na ito, sa ating mga sarili. Makinig muna, mag-isip muna bago magsalita. At magtiwala sa Diyos, higit sa yung unang nararamdaman. Yan po tanda ng paglaki. O pasabi nga natin ay pagiging matured na alagad ng ating Panginoon Diyos. Again, mga mahal ko kapatid sa Panginoon, yan po ko magtatapos. At ngayon naman, tayo po ay tutungo sa Venice Reflection. God's morning mga kapatid. Dito po sa ating pag-aaralan ay ito po ay isang reminder na maghinay-hinay po muna tayo. Dito po ay guilty po ako dito po sa ating pinag-aaralan ito sapagkat sabi nga po ako ay mabilis pag ako po ay nakarinig, mabilis po ako mag-react na hindi ko po na pag-iisipan. Sabi nga po ng aking asawa ay hindi pa natatapos ang sinasabi ay nagre-react na. Guilty po ako dyan. Kaya po ito po ay isang reminder sa akin, lalo na po sa akin at sa bawat isa sa atin na tayo muna ay sabi nga ay stop, look, and listen. Meron po ako niyan. Stop, think, and be careful. Stop, think, and be careful to talk.
So dito po ay natutunan natin na dapat tayong laging mabilis makinig upang tunay na maunawaan ang sinasabi ng iba at ng Diyos. Mabilis pong makinig. Ang pairalin po natin ay yung ating tenga at isip, hindi po yung bibig. Kasi pagka po minsan nakakarinig tayo ng isang salita na nakapag sa trigger sa atin, sasagot po talaga. Kaya po dapat ito po natutunan natin na makinig muna kung ano yung sinasabi. Baka naman yung sinasabi ay para sa ikabubuti mo. At sabi nga po ay sa ating pride, pinaiiral ang pride. Kaya po mabilis makapagsalita. Idinidepensa agad yung sarili na hindi naman dapat. Nagiging para tayong nasa korte na kailangan maidepensa mo ang iyong sarili. Pero sa korte, din po yun. Sabi nga po, payo nga po ng mga abogado, less talk, less mistake. Huwag kang salita ng salita kasi doon sa pananalita mo, baka doon ka naman mahuli. Doon ka naman mapahamak. Kaya po ang pananalita ay talagang napakadelikado kung hindi po natin pag-iisipan at hindi tayo hihingi ng gabay sa ating Panginoon. Talagang mapapahamak po tayo. Kasi pag nakapagbitaw na po tayo ng salita, hindi na po natin yung mababawi. Hindi po natin pwedeng sabihin, ay joke lang. Kasi masakit na po yun. Nakasakit na tayo ng ating kapwa. Kahit po lumipas na ang taon, ilang dekada na ang nangyari, matatandaan at ma-remind pa rin ang ating kapwa na pinagsabihan ng masasakit na salita. Hindi po yung mawawala. Maaring malimutan ang sakit na naramdaman, pero yung salita ay nananatili sa ating isipan. Kaya po, dito po nire-remind na mabagal magsalita upang hindi makapagsalita ng masakit o mali. At mabagal magalit dahil ang padalos-dalos na puot ay hindi nagbubunga ng katwiran at kalulugdan ng ating Panginoon. Sabi nga po ay ito ay isang mangmang. Ito ay isang hindi kinalulugdan ng ating Panginoon. Kaya po dito nire-remind tayo na maging mabagal magsalita. Mag-isip muna kung ano ang sasabihin. Kung may narinig, stop, pause ka muna, then pray, then bibigyan po tayo ng ating Panginoon kung paano natin sasabihin yung mga bagay na dapat sabihin nang hindi naman tayo nakakasakit ng ating kapwa. Kapag isinabuhay po natin ito, magiging mas mabuti mas magiging mabuti ang samahan ng bawat isa. Makukorek natin ang ating kapwa na ating pinagsasabihan nang hindi siya masasaktan. At dito rin po ay mapapamahal tayo sa ating kapwa at mas malalim ang magiging ugnayan natin sa ating Panginoon at sa ating kapwa na pinagsabihan ng salita na nagmumula sa ating Panginoon at hindi nagmumula sa sarili nating bibig. So, yun lamang po. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Amen. Siyad, yun naman tayo po itutungo sa ating mga kapatid online, no? At ang kauna-unahan po natin na kasama ngayon ay walang iba kundi ang ating kumare, kaibigan, ating birthday girl. At pagbati natin sa pamilyang ito mula sa Azucena Tanya family. Yan, kasama po natin ang pamilya ni Brother Arthur at ni Sister Carmeline. No? At pagbati rin natin sa kanilang mga anak dyan sa Barangay Concepcion, Carmelite Road. No? Yan, kay Pau and kay Julie. No? At pagbati na rin natin dyan sa ating inaanak dyan na lagi din nakikinig, si Tyron at si Janessa. Yan. At nasundan po yan ng ating kapatid, no? Ang Andal Artillaga family dyan sa Barangay San Roque, South Meadow, San Pablo City. Kasama po natin si
Pastor Ape Andal Artiliaga. Pagbati natin sa inyong buong pamilya, no? At sa lahat ng nakikinig yan sa inyong tahan. Miss na daw. Miss na natin si Pastor Ape, no? 2 weeks na. Okay. Yan. At kasama rin muli natin ang ating kapatid from Barangay Santo Niño, no? Nawa ay nakalabas na ng ospital, no? Yan si Nanay Josephine Maranan, isang mapagpalang umaga po sa inyo, no? Yan. Kay Nay Josephine Maranan, yan isang mapagpalang umaga po, no? At pagbati rin po natin, no, sa ating kapatid from Bulacan, Chaong. Kasama po natin ang ating kapatid, no, si Nay Marta Artiliaga. At syempre pagbati rin natin kay Kuya Chris, no, Artiliaga. Yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan. At syempre pagbati rin natin dyan kay Nay Gori, kay Nay Lina, kay Yasel, kay Nigo, isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat yan. Yan. At pagbati rin po natin kay yan. Sino pa? Yan, kay Nay Winnie Patual, no, from Villa Escudero, kasama po natin. Yan. At syempre pagbati rin po natin kay Ate Lisel, no, Dalangin. Ay, nasa hospital pa rin si Nay Josephine Maranan. Sige po. With prayer po sa inyo, Nay Josephine Maranan, at sa lahat po ng may karamdaman, mamaya po sa ating pagtatapos. Yan, at yan, kasama rin po natin ang ating kapatid from ang Pios family from Bacolod City, yan, kay Kuya George Pios, isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan. At sino pa? Kasama rin po natin yan, aking kapatid, no, na si Caroline Mercado, dyan po sa Santa Rosa, Laguna. Yan, isang kagalakan. Yan. At pagbati natin sa lahat dyan, siyempre sa aking anak na si Casey, no, kay Princess, kay Charlene, kay Jello, kay CJ, kay Sian, no? At kay CJ Laki. Yan, lahat dyan sa Santa Rosa. Yan, ganun din sa yan, ating kapatid, no? Ang Sanonoso family. Yan, kasama natin si Christine, no? Si Christine Onoso, yan, ating worship leader kahapon, no? Yan. Praise God sa buhay mo, kapatid. Yan. At from yan, pagbati natin sa iyong buong pamilya, no, dyan sa Manhattan, no, Barangay San Francisco, Calihan, San Pablo City. Yan. At yan, kasama rin po natin from Rizal, Laguna. Yan, ang ating classmate, no, yan, si Ma'am Hazel Esmundo. Yan, Ma'am Hazel, isang nagalakan po ang manager ng St. Peter, no? Ayan. At isang kagalakan po muli kayong makasama namin dito. Ayan. Si Ma'am Hazel Esmundo at regards sa lahat ng mga taga St. Peter. Ayan. Okay. At kasama rin po natin ngayong araw nito ay yan, kasama rin po natin si Dr. Julia, yan, from Usami City. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Ganon din kay Sir Dodong, kay Johan, kay Johnson, at kay Kervin. Ano? Yan, at ayan, bati rin natin, nabati ko na ito ang ating inaanak, si Tyron and Junessa. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyo, mga inaanak. Yan, at kasama rin natin ang aking pinsan, no? First time ko makita ito dito. Yan, aking pinsan si Monina, no? Gano Fiher. Yan, isang kagalakan na makita ka dito sa God's Morning. Yan. At kasama rin natin ngayon, pagbati natin dyan sa sa Mendez, no? Tagaytay. Mendez, yan, no? Kasama natin yung aking pinsan, si Monina.
no? Yan, at pagbati natin dyan sa ating mga, siyempre kay Miko, yan, sa lahat dyan, sa Mendez, yan, at sa mga bata, no? Yan, lahat-lahat na dyan. No? At kasama rin natin ngayong umagang ito, ang ating isang kapatid dyan, si Wilma Mandigma, yan, from Lumban, Laguna. At regards sa inyong lahat dyan, ng mga kapatid natin dyan sa Lumban na nananahi, baka naman may size ko. Yan, joke lang. Yan, mga nagtatay po kasi sila ng barong. Yan. Baka may papinya tayo dyan, no? Yan, pinya na barong. Yan. Yan. Okay. Biro lang po yun. Yan. At, yun ay, okay. Think nabanggit ko lahat, no? Yan, kasama rin natin ang aking nanay na maganda. At ito pa, isang maganda kong pinsan. Yan. Kay Ate Marivic Brigule. Yan, kasama natin. Hello. Yan, mga pinsan ko po yan. No? Yan, nasa Cebu naman. At pagbati sa ating mga kamag-anak dyan sa Cebu. Yan. At sa lahat dyan. At sa iyong mga anak, Ate Marivic Brigule. Yan. At diyan po tayo nagtatapos, mga kapatid. Nawa tayo po ay napagpala ng Panginoon, no? Ayon po sa kanyang aral at sa kanyang salita, no? Na pinamagatan natin controlling your reaction, the mark of maturity. Ngayon po, tayo ay magtatapos na at tayo po ay manalangin mula po dito sa James 1 verse 19. Ay nawa po tayo po ay napagpala ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na kapangyarihan, salamat po sa exist po sa oras at Panginoon na aral na ito na amin pong natutunan. Kami po ay patuloy na pupuri, Panginoon, sa iyong kabanalan dahil mabuti ka, Panginoon. At hindi lang, Panginoon, sa mga bagay na material, kundi, Panginoon, tinuturuan mo din kami, Panginoon, na matuto, no? Ayon sa aming tamang mga pag-uugali. At sa aming Panginoong patuloy na paglago bilang iyong mga lingkod, bilang iyong mga disipulo. Patuloy po kami nagpapasalamat dahil ikaw yung Ama na tunay na nagmamahal, nag-aalaga at nagtutuwid sa bawat isa sa amin. Tinuturuan mo po kami na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Kaya Panginoon, ang pasalamat at pagsamba ay sa iyo lamang, Panginoon. At sa mga oras na ito, dinadalangin din po namin aming mga kapatid na may karamdaman. Kami po ay nagpapasalamat dahil bago pa lang po ibuka ng aming mga bibig ay meron ka na pong katugunan, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. At salamat, Panginoon, dahil sa iyong katugunan, Panginoon, ay dinadalangin din po namin na ang kalakasan ay magbigay po ng patnubay at gabay sa bawat isa sa amin na may pahayag din po ang iyong salita. At dalangin din po namin, Panginoon, sa mga aming transaksyon, aming pakikipag-usap sa aming mga mahal sa buhay. Ay, Lord, patuloy niyo po kami, Panginoong, pangunahan sa lahat ng ito. Bigyan mo po kami ng knowledge and wisdom upang magawa namin ng tama na ayon sa aming napag-aralan ay magsilbi itong lakas sa aming buhay. Bigyan mo po kami ng pusong nagpapasakop sa iyong kalooban. Turuan mo po kami, Panginoon, na alalahanin yung mga aral na ito na aming napag-usapan ngayong umaga. At patuloy, Panginoon, na hindi lang pag-alala sa araw na ito, kundi magsilbing panibagong sistema ng isipan at puso namin upang ang aming emosyon ay magbigay sa amin ng lakas, patnubay at gabay upang masunod ka namin at makita, Panginoon, ang iyong
kabutihan sa aming buhay na ito. Turuan mo kami, Panginoon, na lakaran namin ang tama, O Lord, na sa aming pagkakakinig ng salitang ito ay magsilbi itong pagbabago at paglilinis sa aming buhay. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyong pagtuturo. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang pagbabago ng aming isipan, ng aming emosyon, at patuloy, Panginoon, na pagbibigay ng aming sarili sa iyo, Panginoon, na baguhin. Baguhin mo kami, Panginoon. Baguhin mo kami dahil naniniwala po kami na hindi po namin kayang gawin ito ng sarili namin. Turuan mo po kami na patuloy na magpasakop sa iyong kalooban. Kaya, Panginoon, sa lahat ng ito, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat at sumasamba sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. In this I pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, yan po tayo nagtatapos. Nawa tayo napagpala ng Panginoon. Let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ again. God's morning, everyone.